Alam niyo ba mga kasangbahay na 16.8 milyong katao sa Pilipinas ang may naitalang may hypertension sa taong 2024. Isang sakit na tila pangkaraniwan na sa atin. Pero marami pa rin ang namamatay dahil sa sakit na ito. Kaya bakit nga ba ito tinawag na silent killer? At bakit natin dapat pagtuunan ng pansin ang high blood pressure? Para bigyan tayo ng kasagutan, makakasama natin ngayon si Dr. Wilbert B. Tarun, isang non-invasive cardiologist from Capital Medical Center. Good morning po. Morning, Doc. Doc. Welcome po. Good morning. Please greet our viewers po. Morning po. Salamat po sa pag-invite dito sa Good Morning po. Ayan. Doc, matanong nga po namin kayo, ano po ba yung tinatawag na silent killer or hypertension? Ano po yung nararamdaman ng mga tao na meron ito? At bakit po siya tinawag na silent Oo. killer? Oo nga. Sige, ganito kasi yun, no? So, kaya siya tinawag na silent killer kasi marami sa atin ang matataas na yung blood pressure or meron na silang hypertension, kahit umaabot na yan ng systolic BP na 180, wala pa silang nararamdaman na sintomas. Okay. So, habang mataas yung BP nila, unti-unting dinadamage ng high blood pressure yung mga organs natin. So, wala tayong kaalam-alam. Akala natin, okay lang tayo, pero bigla-bigla na lang, mag-fail yung mga organs natin. Anong mga nangyayari? Pwede kang atakihin sa puso, pwede kang maputukan ng ugat, pwedeng masira ang iyong kidney na kahahantungan ng dialysis. So, kaya siya silent killer. Wala siyang warning, wala siyang symptoms, pero mataas na yung blood pressure mo. Pero Doc, maklarify ko lang po, ano po ba talaga yung normal po na blood pressure para po sa isang tao? Depende po ba to sa edad or depende po sa gender? Kasi parang like ko pong naririnig, dapat 120/80. Ganun pa rin po ba hanggang ngayon? Oo. According sa guidelines, no, kahit compare mo yung guidelines ng ating sa Pilipinas, sa Europeans, sa Americans, no, ang normal na blood pressure is less than 120. No? From 120 to 139, elevated BP na yun. Okay. Oh. So it's considered elevated. Borderline pa lang po yan. If it's more than 140, high blood pressure na po yun. Elevated blood pressure. Hypertension na ang tawag sa kanya. And Doc, nababanggit niyo po sa kahit saang bansa talaga, ayun yung nakikita natin na data. Kailangan 120 below, yun po yung masasabi natin Yes. normal. Pero gaano po ba ka-common talaga, Doc, dito sa Pilipinas at sa mga Pinoy yung pagkakaroon po ng hypertension? Actually, very common. Like sabi nga ni Josh, no? Around 16.8 million out of almost 100 million population. That's roughly around 20%. Pero recently from the trial ng Presyon 4 na ginawa ng Philippine Heart Council Association on hypertension, around 37% ng mga Pilipino ay merong high blood pressure. So, Dok, meron ba tayong dahilan bakit ganun ka-common, ganun karaming Pinoy ang merong hypertension? So, ganito, marami kasing pwedeng risk factors, pero madalas, no, na dahilan ng high blood pressure ay dahil ito ay namamana or inherited. Siguro mga around 9 out of 10 yan, no? But around 1 out of 10, merong yung cause na dahil sa obesity, dahil sa diet. Let's say, for example, mataas ang sodium content, yung salt content niya. Pangalawa, mataas sa fat content. Yung pangatlo is yung walang physical inactivity. No? Wala tayong ginagawa masyado. Sedentary yung lifestyle natin, hindi nag-e-exercise. So, ito yung mga kadalasang nagbibigay ng increased blood pressure sa atin. Isa pa yung paninigarilyo. Tsaka, alak. Mga bisyo talaga. Napaka-common pala talaga nito, Yes. Doc. Doc, meron po ba na mga tao na okay naman yung lifestyle nila? Kasi meron po akong kilala, nagje-gym siya regularly, tapos very careful siya sa pagkain, tapos biglang nang nagpa-APE siya, nakita na high blood siya. Normal po ba yung mga ganun? Hindi siya napapansin? Bago kasi sabihin natin na ang isang tao high blood, hindi enough na isang beses mo lang siya i-monitor. So may mga tao kasi na sa unang punta niya yan sa doktor, makita pa lang yung doktor, tataas na yung blood pressure niya. Pwede. So yun yung tinatawag nating white coat hypertension, di ba? So ngayon, kailangan muna natin i-make sure talaga na
meron siyang blood pressure monitoring na mataas sa bahay. So, kailangan meron kang evidence na mataas ang blood pressure niya sa bahay para masabi natin na hypertensive yung pasyente. Pero Doc, sino po ba talaga dapat yung magbabantay na nung kanilang mga hypertension? Yung kailangan na, Doc? Kasi madalas ang sinasabi nila, basta obese yan, sila lang yung magkakaroon ng hypertension. Totoo po ba yun, Doc? Hindi naman, no? Hindi naman lahat ng obese high blood. Like I said, no? Sa una, around 9 out of 10, may namana talaga yung hypertension. Nakaka-contribute lang yung walang ginagawa, walang exercise, diet, at saka pagka overweight ka or obesity. So, yun. So, hindi rin porket payat ka, hindi ka na high blood. High blood ka din, pwede pa rin maging high blood if ito ay namamana nga. So, kapag may family history kayo na mataas yung blood pressure nyo, dapat regular ang monitoring natin sa bahay. So, ilan ba kaya sa atin ang may pang-monitor ng blood pressure sa bahay? So, sa inyo, sa tingin ko, ilan ba sa inyo Meron may po. blood Kami po pressure? meron. Ha? Meron naman po. Meron Tingin naman. sa- So, importante talaga na ma-monitor natin yon. Pero Doc, based po sa sa experience po ninyo, meron po ba kayo napapansing trend na sa edad na ganito ay nagkakaroon po ng hypertension, mas prone po sa ganong age gap kumbaga? Oo, meron, no? So, meron kasi yung study, yung tinawag ko sabi nga ng Pression for Trial, no? Ang sabi nila doon, from 19-year-old, no? To 20-year-old to 29-year-old, from 30 and then 39, i-compare mo yung level ng hypertension. Trentahin. By age 30 to 39, around 5-fold increase yung hypertension. Trentahin, Dok. Oo. Ang high blood, siguro mga 40 above, mga 50% nun, high blood. Okay. No? So, ang pag-increase niya very steep from the age 30 to 39. So, bakit kaya? No? Bakit kaya ganun na age 30, 39, marami ng high blood? Kasi nga, nagbabago yung ating kinakagisnan ngayon eh. Ano ba ang usual na natin sa tingin nyo? Wala masyadong activity na uso na yung mga computer games. Okay. Diba? Work from home. Tapos, pangalawa, nauso na din yung pagkaing mataas sa carbs and fat. Diba? Mga high dense energy. Okay. Tapos, wala kang ginagawa. Mm. So, tataas talaga yung obesity sa atin. In fact, parang 40% nga yung increase. No? So, kaya ang trend niya is parang dumadami yung level ng hypertension sa mga age 30 to 39 na yung, sa mga pasyente natin. Pero Doc, bakit po ba pabata rin yung nagkakaroon ng high blood? Kasi kahit po ako, may kaklase ako nung high school ako, parang hina-high High school, blood. ah? Oo, high school. Pero yun medyo nga rin siya, may kabigatan din po siya. So bakit po bumababa yung cases natin ng nagkakaroon ng high blood? Oo. Ay, bumababa yung edad ng mga nagkakaroon ng high blood. Oo nga eh. So, yung isang reason talaga dun is yung yung wala masyado tayong exercise at saka tumataas yung obesity sa atin. So, probably because na diet. Kasi yun sa diet natin, mataas ang mga salt content ng mga kinakain natin. Saka ang dali na po magpa-deliver ngayon, Doc. Kasi sipin mo, Fast talaga. Oo, mostly ng mga pagkain natin, ano ba yung mismong pagka kumakain ka ng rice, yung para mailunok mo yung rice, kailangan, di ba? Usually maaalat. Mahilig tayo sa mga sausawan. malasa. Toyo, patis, di ba? So, yun yung mga condition. Doc, factor din po ba yung mga nagpupuyat, yung mga ganyan, mga kulang sa tulog? Factor din po ba yun na magkaroon ng hypertension? Oo, pwedeng factor din yung nagpupuyat. Siyempre, di ba, pagod ka, may masakit. So, ang tendency nun is tumataas ang blood pressure. So, pwedeng effect mga emotional. Kaya nga, hindi enough na pagpunta mo sa doktor, no? Unang punta mo, pag mataas ang blood pressure, high blood na kagad. So, kailangan pa yan i-monitor mo. No? Sa bahay, dapat nakarelax. Totoo pala, Doc, yung pag nagagalit, sasabihin na, kalma ka lang, high high blood blood ka. Ganun pala. Totoo yun. Totoo yun, di ba? Tingnan mo, pagka nagtatanong ko, bakit kaya inatake ito sa puso? Yan, di ba? So, usually, merong parang trigger na event, di ba? Nagalit, tumaas ang blood pressure, tapos,
inatake na sa puso or naputukan ng ugat sa utak, na stroke na. So, usually common na nakikita na. Okay. Pero Dok, nababanggit nyo, isa sa mga main factors ng tumataas na hypertension cases, yung kulang sa activity, kulang sa exercise. Paano po yung may mga existing condition na mataas na yung blood pressure nila? Paano po natin marirecommend yung exercise or workout sa kanila? Pag nag-workout, di ba parang lalong tumataas yung blood pressure ng mga tao. So, paano po magiging safe yung workout for them na meron ng existing Okay, hypertension? sige. Tama yan, no? So, kailangan natin i-consider sa paggamot ng mga tao, no, ng mga high blood, individualized. Ibig sabihin, depende sa kung anong meron siya. So, kung alam mo nga limbawa, nagko-complain na yan na sumasakit ang hindi mo yan i-recommend muna na exercise. So, ang unang gagawin mo muna is, i-treat mo muna yung high blood pressure nila na huwag munang tumaas. So, tapos i-rule out mo na tingnan mo kung may mga involved ng problema sa kidneys, sa heart, ganyan. Titingnan mo muna kasi alangan namang i-recommend mo mag-exercise yan kung inatake yan sa puso, di ba? So, kailangan mong i-rule out muna yun, yung mga target organs. In fact, sa mga may high blood, 50% of them meron ng affected na organ. So, kailangan talaga magkonsulta muna sa doktor. Tapos, bago mo yan i-recommend ng exercise, hindi rin naman yung basta-basta mag-exercise na mag-jogging, buhat. Kasi Intensity. most of them, obese. Kawawa naman yung mga tuhod, kawawa naman yung ankles nila. So, kadalasan ang best exercise sa kanila is yung tinatawag naming non-weight-bearing exercise. So, hindi mo ginagamitan ng bigat. Ano ba yung maganda? Pinakamaganda exercise? Swimming. Diba? Pag mag-swimming ka, Oo nga, no? lulutang ka lang, walang less stress sa mga joints mo. Instead of jogging, pwedeng seated lang, bicycle, di ba? So, yun yung mga tinatawag nating mga non-weight-bearing exercise na Non-weight-bearing. pwedeng tumulong, no? Kasi yung mga obese, wag nyo sabihin mag-jogging kasi kawawa yung mga tuhod. Oo nga. Babalik sa'yo yan, masakit na yung mga ankles. Wala nga hypertension, sakit ng uhod. Pero Doc, when it comes to treatment naman, totoo po ba na once na makadevelop ka na ng hypertension, lifetime na po yung medication? Di ba nga po meron term na tinatawag na mga maintenance, ay ibig sabihin habang buhay na magiinom po sila ng mga gamot. Yes, true, no? Oftentimes, totoo yan. Once na na-develop na-diagnose ka na may high blood, continuous na dapat yan, no? Unless kung isipin mo, ang cause ng hypertension niya ay dahil malaki siya sa diet niya, ganyan, pwede pang ma-discontinue. Okay. Pero, kung yan ay nasa lahi nila, dapat continue mo na yung ibibigay. Like I said, di ba, silent killer nga siya So, kailangan i-maintain mo na mababa lang. Okay. True. So, Doc, kahit hindi ka high blood sa mga araw na ito, kailangan iinumin pa rin po yun. Kailangan iinumin mo pa din. Kasi kailangan ma-maintain mo yung level ng blood pressure na kailangan mo. Kasi pag hinayaan mo yun, unti-unti niyang sisirain yung mga organs mo. Remember, yung symptoms na magkakaroon ka ng mga madali kang mapagod pag lumaki puso mo. Yung pagkasira ng kidneys mo, nagtatapon ka ng mga protein sa ihi. So, yun yung mga early signs na magkakaroon. Hindi mo alam, mga around siguro 50 to 70% na ng organs mo sira. Tapos magpapacheck up ka, nung time na yun natitira na lang 30%. So, wala na magagawa doktor mo. So, anong gagawin na lang niya? Diba? Aalagaan niya yung remaining. Diba? So, kailangan natin na ma-prevent to start bago pa na magkaroon ng mga komplikasyon. Pero Doc, nababanggit niyo po yung monitoring. Paano po ba yung tamang BP monitoring po? Okay, ganito kasi, no? Yung BP natin, ang pinakamataas yan, usually early morning. O, di ba? Napapansin nyo yung mga atake sa puso, stroke sa early morning yan. So, usually, ang BP niyan, early morning, mag-monitor ka before breakfast. Okay. Tapos, bago ka mag-monitor, kailangan nakapahinga ka. Siyempre, galing ka tulog. Sige. So, tapos, nakapahinga, tapos yung arms mo at the level ng heart, no? And then, after mo ma-monitor yan, at bedtime din i-monitor. Pinakamababa, mga tanghali yan. So, usually mataas ang BP, morning or evening. So, kung mag-monitor po tayo para malaman kung may hypertension, 3 beses po sa isang araw, tapos i-average po ba natin? Ganun po ba ang tamang proseso? Ang ideal talaga, meron tayong tinatawag na 24-hour ambulatory BP monitoring. Okay.
Kasi minsan may mga magpapacheck up, Dok, kasi nagalit lang ako. Kasi Dok, pagpunta ko naman dito, mataas ang BP pero sa bahay, normal lang naman. So ngayon, magbibigay ka sa kanya ng tinatawag nating 24-hour 24. ambulatory BP monitoring. Ikakabit yun sa'yo every 30 minutes in the morning, during daytime, imo-monitor yan. Tapos pag tulog mo, every hour, imo-monitor din. So, wala nang factor yung sinasabi mo, nagalit ako. Kasi hindi ka na aware. Nagmo-monitor siya. Tapos i-average yun. Okay. Pagka nakita mo doon na high blood siya, kailangan mo na siyang 24-hour ambulatory. Okay, yun ang pala ang magandang gawin. And part po yun, Doc, ng prevention. No? Pero meron pa po bang mga, hindi pa po kayo nababanggit ng mga prevention para hindi tayo magkaroon ng mga hypertension? Ang pinaka-factor talaga pag nag-a-advise ako sa mga pasyente ko na high blood is, number one, yung value ng exercise talaga. Malaki yung value ng exercise kasi bawat 1 kilogram na nalulus mo, bumababa ang yung blood pressure ng 1 millimeters mercury. So kahit mga 1 to 2 kilograms in a month, mga 5% ng weight mo, malaking change na yan sa'yo. Pangalawa is yung sa diet. Kailangan talaga medyo less yung diet natin. Ang sabi is around 2.3 grams lang ng salt. That's around half teaspoonful, no? Teaspoonful. So, paano kung nagsawsawan ka pa? Mataas na yun. Wala na agad. Oo. So, at saka yung last would be smoking talaga, no? Yan kasi ang number one initiating event para mag-develop ka ng pagbabara ng mga ugat. Kaya, smoking, talagang hindi. No talaga. Iwas na Pero sa bisyo. Doc, last na po, bago po kayo bumati sa ating mga kasangbahay, kasi madalas ko po ito naririnig, lalo na po sa mga matatanda. Halimbawa, may birthday o kaya po may handaan, ay kakain ako ng lechon, may gamot naman. Parang yun po yung laging thinking nila na, ay sige, may gamot naman ako, inom na lang ako ng gamot. Parang lagi ko po siya naririnig. Okay lang po ba yun na pinapractice po ng mga kababayan natin na may hypertension? Hindi. Dapat nagda-diet pa rin tayo. Hindi naman rason yung gamot para kumain ka ng taba. Diba? Hindi naman rason yun. Kasi may mga ina-attain kaming target levels. May mga target levels kami. Depende sa mga risk factors na meron ng isang pasyente. Sometimes, kahit normal pa yung yung nakikita mong cholesterol levels mo, hindi ka basta-basta dapat nagtatanggal ng gamot nang hindi mo pinapaalam sa doktor mo. Kasi hanggat hindi namin na-achieve yung target levels na yun, depende sa kung anong meron. Kalimbawa, yung isa may diabetes, yung isa may kidney problem, yung isa wala. So magkakaiba ng target levels yan. O yung isa inatake na sa puso. From 130 na normal, less than 100, less than 70, tapos pag may barado ka ng ugat, less than 55 na lang ang cholesterol na LDL na kailangan mong i-maintain. So, hindi dapat basta-basta tinitigil. No? Ganon din naman yung sa hypertension. Hindi rin dapat basta-basta tinitigil. Kailangan mo munang magkonsulta uli sa doktor ninyo. Ayan na, huwag niyo nang sasabihin na may gamot naman, mga beha. Dapat makinig tayo at sumunod tayo sa payo ng doktor. Ayan, Dok, sa mga gusto naman pong magpa-check up po sa inyo, kung meron po silang hypertension, saan po ba nila kayo pwedeng puntahan? Okay, pwede nyo akong mapuntahan sa Capitol Medical Center. Ang schedule ko is Tuesday, Friday, 9 to 12. Sabado, mga 1 to 3 p.m. Yun. Dok, bati na naman po kayo. Sino pa yung mga gusto niyo pong batiin ngayong umaga? So, good morning lang sa lahat ng mga staff at saka mga colleagues ko sa Capitol Medical Center, sa mga tatlo kong anak. Good Hindi po morning. si Toti Good at morning si po! Ana. Good morning po! Thank you so much Thank po, you. Doc Wilber Tarun, Salamat. for giving us deeper knowledge about hypertension. Tunay nga pong napakalaki ng tulong ng inyong mga ibinahaging payo para po mas maging aware at maalagaan natin ang ating kalusugan.